Madami ang nakakita na fans at players na sinira ni Bobo ang damit niya sa gitna ng laro nila kontra Magnolia dahil sa frustration. Hindi din naman ito bago sa fans dahil may attitude na talaga ang pagkakakilala nila kay Bo dahil sa hindi nito pagpapa-interview palagi pag siya ang best player of the game. Pero sunod-sunod na nga ang pagkatalo ng TNT ngayong final week ng elimination rounds at maaari pa silang bumagsak sa 8th seed ngayong conference. Kahit na high scoring nga siya per game nila, pero ang locals naman nila ay hindi nakakapuntos dahil lagi niya ngang hinihingi ang bola. At ito nga daw ang kulang kay Bobo, ang chemistry sa locals ayon sa veteran star nilang si Jason Castro. Kaya't narito nga mga maaaring gawing backup import ng TNT o gawing replacement import nila kay Bobo pagdating ng PBA playoffs kung wala talaga silang makuhang chemistry sa kanya. Top 5, Dwight Howard. Si Howard nga ay nag-retired na sa paglalaro ng basketball. Kaya't dahil dito nga ay madami ang nalungkot na PBA fans dahil hindi na nga daw masusubukan ni Dwight na maglaro sa PBA. Pero nang maka-83 points nga si Bam Adebayo sa NBA, ay madami ang nagtag kay Howard na Filipino fans sa ginawa niyang 84 points dati sa paglalaro niya sa Taiwan League. Kaya dahil dito nga ay nagpost nga si Superman sa FB na wag daw sana siyang pilitin ng mga Pinoy fans na mag-come out sa retirement para maglaro sa PBA para lang gumawa ng 85 points dahil gagawin niya daw talaga ito. At pag matuloy nga si Dwight sa pag-i-import sa PBA ay pwedeng-pwede nga siyang kunin agad ng TNT kung gugustuhin nila. Uma-average si Superman ng 23.2 points, 16.2 rebounds, 5 assists, 0.5 steals, 1.2 blocks, 57 field goal percentage at 69% free throw shooter sa kanyang last 2023-2024 Taiwan T1 League season stint niya. Panoorin natin ang mga best game highlights ni Howard sa Taiwan kung gaano siya kagaling na import dito. Top 4, DeMarcus Cousins. Si DeMarcus nga ay naglaro na sa Pilipinas ng 2 beses. Ang una nga ay para sa Zamboanga Valientes at ang pangalawa nga para naman sa Strong Group Athletics. Sa Zamboanga Valientes nga ay napachampion niya sila sa 2024 The Asian Tournament na to. Pero sa SGA Pilipinas nga ay hindi sila nanalo dahil niluto nga daw ang mga calls ng ref sa semis game nila. At ngayon nga ay wala pang team na pinaglalaruan si Boogie sa overseas. Kaya dahil dito nga ay pwedeng subukang kontakin ng TNT si Cousins para sa possible PBA stint niya bilang backup import nila. Uma-average si Boogie ng 18.2 points, 9 rebounds, 4.7 assists, 1.4 steals, 1.4 blocks, 31% 3-point shooter at 66% free throw shooter sa kanyang 2024-2025 Puerto Rico BSN season. Panoorin natin ang counting game highlights ni Boogie sa overseas kung gaano siya kagaling na player sa overseas. Top 3, Javel Magee. Si Magee nga ay isang 7-footer na player gaya ni Bobo. At isang ang kengkoy na player itong si Magee dahil ilang beses na siyang na-feature sa Shaq Tina Full segment dati ni Shaquille O'Neal sa NBA. At ilang beses pa siyang naging Shaq Tina Full MVP ni Shaq kaya tiyak na hindi siya tatanggi sa mga media or sa mga fans kung sakali na mag-import siya sa PBA. At ngayon nga ay katatapos lang ng kontrata niya sa Australia NBL. Kaya dahil dito nga, ay pwede siyang subukan ngayon ng TNT na tawagan dahil baka pwede siyang gawing backup import para kay Bobo. Uma-average si Magee ng 19.3 points, 10 rebounds, 2.1 assists, 0.9 steals, 1.8 blocks, 20% 3-point shooter, 73% free throw shooter sa kanyang 2025-2026 Australia NBL season stint niya. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Javel sa Australia kung gaano siya kagaling na player.
Top 2, Thomas Robinson. Si Thomas nga yung former import ng sister team nilang NLEX. Sayang nga itong si Robinson dahil isa pa naman siyang malakas at magaling na import sa PBA. Pero ang weakness niya nga bilang import ay mainitin ang ulo niya kaya napaaway siya dati kay Coach Pido Harencio. At dito na nga siya winave ng NLEX at humanap ng ibang import. Ngunit ayon sa isang interview niya dati ay gusto pa din naman daw niyang bumalik sa PBA para mag-import ulit. Kaya dahil dito nga ay baka pwede siyang subukan ng TNT na gawing backup import ni Bobo. Uma-average si Robinson ng 21.5 points, 10 rebounds, 2.5 assists, 1.5 steals, 64 field goal percentage at 61% free throw shooter sa kanyang ongoing 2025-2026 Mongolia season. Panoorin natin ang kaunting PBA highlights ni Robinson para sa NLEX kung gaano siya kagaling na import. Top 1, Andrew Nicholson. Si Nicholson nga ay former NBA player at siya din ay former super import ng Bay Area Dragons na nag-guest team sa PBA dati. Ngunit na-disband na nga ang team na to dahil wala na nga silang budget sa team nila. At currently nga ay naglalaro siya sa Seoul Samsung Thunder, isang team sa KBL. Pero kakawave nga lang sa kanya last week. At ayon nga sa reports na to ay sinusubukan nga daw nilang kontakin ng former Bay Area Dragon super import na si Andrew Nicholson na possible na gawing backup import o replacement import kay Bobo para sa PBA playoffs. Si Nicholson ay nag-average ng 33.8 points, 14.2 rebounds, 1.5 assists, 1 steal, 0.8 blocks, 45% 3-point shooter at 77% free throw shooter sa last PBA 47 Commissioner's Cup. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Nicholson sa PBA nang nag-import siya sa Bay Area kung gaano siya kagaling na import. Ito ang mga top imports na maaaring ipalit ng TNT kay Bobo bago ang PBA playoffs. Sa tingin mga kababos, sino sa mga imports na to ang dapat ipalit ng TNT para sa PBA playoffs? I-comment nyo na po yan sa baba.